Char! Hello mga kababayan, this is Bri and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, yes, finally, char. For our today's short episode guys, daming mga marites, oo, sa live natin, oo, nahihiwagaan. Nasaan na ba raw tayo ngayon? For our today's short episode guys, I decided, as I promised sa inyo after ng live natin, magkakaroon tayo ng short accommodation tour vlog. Taray! Sana all sa ating bagong tahanan po dito sa Dubrovnik, Croatia. So, itutur ko lang sa inyo guys. I don't want you to expect guys na ito ay bonggang-bonggang accommodation. But I'll be sharing with you yung buhay ko syempre bilang isang kababayan po dito sa Dubrovnik, Croatia. At the same time, after ng ating accommodation vlog, ay makapag-usap-usap tayo, kamustahan tayo, ano yung mga nangyari last month na sabi nyo parang wala na ako, parang inactive na ako sa social media, sa mga platforms natin. Ayan, ipapaliwanag ko sa inyo at yung mga iba pa natin pwedeng pag-usapan sa vlog na to. Okay, but before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa mga videos na ginagawa natin, sa mga nanonood po ng mga lives ko sa platforms natin. Thank you so much guys. Pagod man ako sa work, ipupush ko na to dahil kailangan natin maging consistent. Yeah. Salamat po sa patuloy po pagsuporta sa mga videos na ina-upload ko sa TikTok at sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po. Okay, so sabi ko nga kanina, I don't want you to expect na super duper bonggang-bongga itong nalipatan ko. Again, ito po ay, ako po ay nag-live out. Okay? Binabasa ko na po ang katahimikan. Char. Nag-live out po ako, meaning wala na po ako sa accommodation ng company na pinapasukan ko rito. Okay? Sa kalagitnaan ng season, nag-live out tayo. I will explain to you later bakit. But, gusto ko muna kayong ipatuloyin sa ating munting tahanan po. Panibagong tahanan, panibagong kwento na naman tayo ng buhay dito sa ano mang pinagdaraanan natin sa buhay abroad dito sa Croatia. But also nga pa pala, I want to say thank you. Maraming salamat po sa lahat po ng mga bumati. Yeah, birthday po natin, July 18. Nagmamaganda, hindi ko talaga siya ipinablik guys. So, thank you so much po sa mga nakaalala. Ayan, kilala ko kayo. Pero pasensya pa rin kung hindi ko pa rin kayo na-replyan. But thank you so much po from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa pag-alala, sa mga humabol. Maraming salamat po. Diyos ko, 32 years old. Nandun pa rin ako sa nasa krisis pa rin ako kung saan inaalam ko pa rin yung mga gusto ko sa buhay. Ando doon pa rin ako. So, I hope na makarelate kayo sa akin, di ba? Pare-parehas tayo ng mga nararamdaman minsan na we are questioning ourselves. Ano kaya? Hanggang kailan ba? Paano? Mga ganong katanungan. So, pag-uusapan din natin yan sa ating vlog for today. But, of course, ayan, simulan na natin ang ating short accommodation vlog. May bago na ako kaibigan dito guys. Dogo. Diba? Kilala mo na ako. Gusto ka. Uhaw ka ba? Uhaw ka ata. Gusto mo tubig? Okay guys. Ayan. Tayo po ay nasa labas ng ating accommodation. And ipapakita ko sa inyo muna yung itsura ng labas. Kung ano yung pinagkaiba. Diba doon sa first accommodation ko, nakikita nyo veranda. Sa baba lang namin yung store, supermarket. The second accommodation ko, itong bago last month lang, sa gitna kami ng highway. So, itong bagong accommodation naman namin, ito yung labas. Very peaceful din yung lugar. Napakalayo sa napakalayo sa highway. And ito yung ating accommodation. Yeah, di ba? Very Pinoy. May ginagawa sila dito. May-ari, I don't know kung anong gagawin nila, but ito yung ating mga uniform na kasampay. Pwede magsampay dyan. Tapos, ayan. Yan na yung papunta ng baba, papuntang Grush, malapit sa work ko. So, pwede ko siyang lakarin. Tapos, dito yung daan natin.
Ayan, dyan sa baba. So, papasok. So, naglalakad na lang ako, papasok ng trabaho, and pauwi. Anyways, ayan, ito, pakipakita ko sa inyo yung ating accommodation, pintuan labas. Ayan po ang ating accommodation, di ba? So, sa mga nagtatanong din po pala, kamusta yung mga nasakip kong mga halaman sa apartment ko dati. So, ito po, dalawa lang yung nailigtas kong mga halaman, di ba? Sa mga nanonood ng mga lives ko, vlogs ko, ang dami kong halaman dun sa dati kong apartment. Ito po yung unang succulent, first ever succulent na binili ko sa Croatia. Ito yung pinaka-mother plant ng mga binili ko. So, meron akong nito 4 na paso, 4 pots. Kasi propagate ako nito eh. So, ito na lang siya. Tignan nyo. Ayan. Ayan na siya, guys. Diba? Nag-aagaw buhay talaga to kahapon. Iniiwan ko muna siya dyan. Tapos, ito yung last succulent. Ang galing nga eh. Yung first succulent, yung nakuha ko. At saka itong last succulent. Ito hanging plant. Ito rin. As in, kahapon talaga ay sobrang tuyo na yung lupa niya. Binawian ko talaga kahapon ng tubig. Pagka uwi ko dito, ayan, buti buhay pa siya. So, yeah, sobrang nalungkot talaga ako. Kasi yung mga rose ko, yung aking jade plants, yung Christmas tree, pinapalaki ko. Tapos yung mga pinapalagay ko pa. Meron pa akong jelly beans na super healthy nung iniwan ko doon. Grabe. Sobrang grabe. So, wala na ako magagawa na. Kasi, wala na. Diba? Ay, pati yung 3 roses ko. Si Rosenda, Rosemary, and Rosario. Wala na rin. So, I don't know. Siguro, yun na lang muna yung gagawin ko. Oo. Iiwas muna talaga ako sa pagbili ng mga ganito, mga halaman. Kasi yung guys, yung aking way ko para mawala somehow yung stress ko. So, ngayon, I don't know din. Kasi baka mamaya kailangan ko na namang lumipat. Diba? So, we will see. Pero iwas muna talaga ako ngayon kasi nakakaawa yung mga halaman. Anyways, ayan, papasok ka tayo sa ating accommodation. Yeah. Again, guys, sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-expect ng bonggang-bongga. So, ayan yung pintuan natin. At kakatuwa nga kasi palabas yung pintuan nila. Ayan, pagpasok niyo po kaagad, bubungad sa inyo ang kusina. Yes. Okay, lutuan tayo dyan. Ang ating ulam din ngayon ay kaldereta. Ang ating lamesa. Meron po silang refrigerator. At ilutuan. And also, ito guys, binili talaga namin to. Kasi diba, nag-aaral. Gusto ko sana matutong mag-bake. And, ayan, may mayroon tayong oven dyan. Rice cooker. Pero amin po ito. Dala namin yan. At may method tayo ng kuryente. Yes, para ma-detect. Ang ating air fryer, amin din yan. Yung ating toaster, atin din yan. And, yun lang. Diba? Sobrang, sobrang, tabing ata yung camera ko. Sobrang simple lang. Yes. Tapos, dito naman guys, yung ating banyo. Ayan, maliit na banyo lang po. Yan. So, sa banyo, yan na. Tapos, meron tayong washing machine. Yes, may washing machine po tayo. Pasensya na kayo guys kung medyo magulo pa yung bahay. Kasi kakahapon lang kami natapos maglipat dito. So, bukas naka-day off ako, aayusin ko tong bahay. Kung ano man yung pwede ko pang mailabas sa mga gamit, lalabas ko para ilagay ito lang dito sa apartment. So, yun lang naman. Ito lang, sobrang liit lang niya. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mahalaga ay meron kayong peace of mind. Yun lang talaga yung pinaka-hinahabol ko. At Wi-Fi, may Wi-Fi. Since ako ay nagko-content creation dito, napaka-importante ng connection sa akin. Yun. And ang ating sunod ay papasok tayo sa kwarto. Okay? So, ang next natin gagawin ay itong kwarto. Okay, again, huwag kayo mag-expect. Maliit na bahay lang po ito. So, ipapakita ko sa inyo yung kwarto na rentahan namin na kasama ko dito. Ayan, tuloy po kayo sa ating munting room. Char! Ayan. So, hindi pa rin kami tapos mag-ayos dito, guys. Ililinisin ko ito bukas. Kung anong pwede ko mailagay, ilalagay natin. Pero, ayun.
papakita ko sa inyo yung kwarto natin dito. Okay, so dito sa kwarto natin guys, ayan, dalawang kama po. Ito ay convertible siya. Oo, sofa, pwede maging kama. Tapos ito sa kasama ko. Tapos meron kaming air cooler. Ayan, nakacharge yung tablet ko, cellphone ko, laptop ko, at yung ating altar. Ayan, kita nyo na ang ating altar. Diba? Okay. Tapos, ayan na yung mga maleta namin. Sobrang daming maleta. Meron pa dyan. Diba? Tapos, yun lang. Ito lang lagay ng mga gamit. Yes. Mga sapatos. At iisa lang po yung cabinet namin. So, we decided na wag na lang muna ilabas yung mga ilang gamit na hindi naman kailangan gamitin. Kasi sa dalawang maleta ko, mga winter jackets yan. So, ang challenge din talaga sa akin ay iwasan na bumili ng mga winter jackets kasi sobrang dami na. Ultimo, pumunta ako dito, isang maleta, isang hand carry. Ngayon, 3 maletang malalaki, isang hand carry, may mga bag pa ako. Nakakaloka. So, hindi ko nabubuksan yung cabinet, guys. Kasi mga pang-araw-araw lang naman. Uniform ko, pang-araw-araw. Bukod pa yung storage box ko dito sa baba. Ayan. Yun lang, diba? Sobrang simple lang. Sobrang, maliit lang. Pero, ang habol ko talaga ay yung makakakilos ako ng maayos. May peace of mind ako. Wala akong kailangang isiping ibang tao. So, ayan. So, salamat po. Tapos na po ang vlog natin. Char. So, tara. Go, labas tayo. Okay, so ayan. So, I hope na na-amaze kayo kaya paano. Diba? So, napakaliit lang ng accommodation na narentahan namin. Pero, ang pinaka-importante nga is yung okay kami parehas. Yung malaya ako makakagalaw, nagagawa ko yung mga gusto ko, diba? Wala kaming choice kasi hindi talaga okay doon sa dati namin nilipatan yung a month ago, kung ano man yun. Kung nakikita nyo yung live ko before. Yun. So, ikwento ko sa inyo yung nangyari. Bakit nga ba ako nag-live out? Ano nangyari? Bakit ako umalis doon sa dati kong accommodation? Ganyan. So, kasi nangyari guys noon, nagkaroon ng relocation. Yung mga staff ng company na nakatira sa malayo doon sa store, ilalagay nila doon sa mas malapit na accommodation. Okay, vice versa. So, yung mga nagwo-work sa city, na nakatira doon sa ibang municipality, kami yun, inilipat nila mismo within the city. Vice versa lang. So, ngayon, ang nakatira doon sa mga dati naming accommodation ay ibang lahi na. Nepal, Serbian, and Croatians, Bosnian, ganun. So, halo-halo na sila doon. Kami naman, nalipat kami dito sa city. Okay naman yung accommodation, walang problema. Ako lang talaga, kaya kami nag-decide o kasama ko na umalis, ay hindi ko talaga kaya ako na tumira sa isang bahay na may kasamang ibang lahi. Sabi ko nga, ever since na pumunta ako ng Croatia, kung may kasama akong kasama ako sa bahay, kapwa ko Pinoy. At the same time, solo ko lahat. Solo ang kwarto, solo ang laundry, solo ang lutuan, solo ang kusina. Lahat ay solo. So, lumipat kami doon sa isang accommodation na sharing ang laundry. May kasamang ibang lahi, which is hindi talaga ako okay. Parang 1 month. Kaya ang dami nakapase doon last month ngayon. Nagla-live ako, mga pumupunta sa store. Grabe, pumayat ka na. Siguro dahil talaga sa stress, hindi ako makakain ng maayos. Kasi nga, ang sitwasyon namin doon, yung kwarto ng ibang lahi na kasama ko ay nasa kusina. So, hindi rin kami basta-basta makakapagluto. Alam niyo, parang wala talaga akong almusal doon sa isang buwan na yun. Kahit pa before, nagagawa ko pa kumain kahit pa konti-konti bago pumasok, ganyan. Tapos, basta, ilang weeks, 2 weeks din yata kami puro air fry, oo. Tapos, wala talagang literal na lutong bahay. So, pumunta kasi kami daw sira rin yung lutuan. Tapos, ano pa yung sa dating accommodation itong oven namin, di ba? Hindi kami makapagluto kasi nga nasa kusina yung kwarto. So, nagawa ng paraan maayos yung lutuan. Nakapagluto kami.
Pero, ang hirap talaga kumilos, guys. Sobrang hirap. Nahirapan ako na lang. Nahirapan ako kumilos doon sa dating bahay. Okay na sana yung accommodation. Oo. Kaso, napagod na rin kasi ako na parang ang pangako, okay, after tomorrow, 1 week, hanggang sa umabot na kami ng more than 1 month na paghihintay. Wala naman nangyayari. So, I decided na ako na lang yung aalis para hindi na rin kayo mahirapan, hindi na rin sila mahirapan kung saan ba nila ilalagay o sino ba dapat sa amin yung lilipat. Diba? Nag-decide na lang ako na magli-live out na lang ako. Yeah. So, yes, live out po tayo, pero may housing allowance po kami. Yeah. So, ang renta namin dito sa bahay ay umaabot ng 500. Libre ang tubig plus kuryente. Kasama po sa babayaran yung tubig, pero excluding pa yung electricity. So, kakausapin ko pa rin yung amo ko paano yung kung ito pinabayad namin this month. So, syempre, hopefully, magawa ng paraan. Yeah. So, hindi man sagot ng employer tong bahay and hindi man buong rent is isa-shoulder ng company. Magdadagdag na lang kami. At least somehow ako kahit paano ngayon ay may peace of mind na ako. Yun lang talaga guys ang hinahabol. Gusto ko lang talaga na uuwi ako ng accommodation. Kahit maliit na accommodation lang to. At least makakahinga ako na maluwag. Wala akong ibang iisipin ibang tao. Hindi ko kailangan mag-isip na baka maingayan. Diba? Kasi kahit pa sabihin natin na ano lang naman, lalo na ako guys, lagi ako nagla-live, di ba? I must be aware, lalo na ibang lahi yung kasama ko, di ba? Ayoko naman yun. So, yun. Alam ko may makaka-relate din somehow sa akin. And, yun nga, yung sabi ko nga last time sa mga lives ko, yung supposed to be na another option namin is sa isang accommodation pa. Kaso, sharing kasi yun. So, I know sa mga galing ng Bahrain, same company ko na pinapasukan ko, alam nyo yung hassle ng sharing. Ayoko na makidagdag pa. Yes, dalawang bahay nyo. Ay, di ba ako nagreklamo, guys? Kumbaga, ako naman is alam ko lang yung kung saan ako magiging komportable. Ayokong, ay, may mingming pusa. Ayoko mag-pretend na baka oo ko no oo. So, hindi naman ako okay, di ba? Ayoko nung ganon. Tapos na ako sa ira ng ganon. As in, ilang beses kami hindi nagkasundo ng amo ko pagdating sa bahay. So, sabi ko nga, ang payapa naman ng buhay namin sa dating accommodation kahit malayo, okay naman yung trabaho namin. Pero, ba't nyo kami ginaganito? Diba? So, ayun. Kung alam nyo namang meron kayong karapatang maghinaing, sabihin nyo lang guys. Kasi, ang hirap ng kinikimkim natin yan. So, as in, ilang beses kami hindi nagkaunawan. Parang pag ako na yung nag-follow up, ako pa yung mukhang masama. Pero okay kami guys, okay kami ng amo ko. Yung siguro tampuhan lang minsan, oo, pag-uusapan naman, pero okay na rin. So pag-uusapan pa namin yung sitwasyon dito sa bahay. Hopefully, ang dami kasi nangyari guys, as in, after yun, naglipat kami no Wednesday, Thursday, isang araw, Friday, kahapon, hinakot na namin lahat ng mga gamit doon sa dating accommodation namin. Doon sa pinaka first ever accommodation company pinapasukan ko. So finally, natapos na kami. Wala na akong ibang iisiping gamit pa na may naiwanan ako doon. At the same time, ang mahalaga talaga ay may naisalba akong halaman. Grabe, sobrang ako naluloko. Konsensya talaga ako. Sobrang nalungkot talaga ako nung nakita ko yung likod, nung pinaglagyan ko ng mga halaman, guys. Grabe. Pero yun nga, sabi ko nga, wala naman silang responsibility sa mga halaman ko. Pero, didiligan nyo na lang, di nyo pa nagawa. So, dito naman, kasi mabait din yung may-ari ng bahay. Yeah. Pero, ayun, hindi ko pa alam. Ang challenge din talaga sa akin ay iwasang bumili na kung anik-anik. At the same time, matututo ako ngayon mag-monitor ng kuryente. Dahil kasama sa babayaran ko ang kuryente. May nag-aaway yata sa labas. Anyways, ayan. So, yun. I hope na nag-enjoy kayo sa ating short accommodation tour. And maraming salamat po sa pagsuporta. Sana masuportahan niyo pa rin ako sa bagong accommodation, bagong kwento. Yeah. And I hope na ito sa paglipat natin ay
tuloy-tuloy lalo tayo, magpursige pa tayo sa paggawa ng mga contents. And nga pala guys, ayun, so gaano kalayo yung bahay sa work ko? 10 to 15 minutes walk. Yeah, 15 minutes walk, kayang-kayang lakarin ang store ko from accommodation. Grabe lang talaga. Gawa ko ng content kung paano ako pumasok dito. Kasi sobrang taas talaga. As in, di ba bundok dito, ayun, napakataas talaga. Lalo na ang hirap pagpa-uwi. Kasi nag-decide na ako na kung magpapakarga ako ng bus, baka ipandagdag ko na lang doon sa bayad sa bahay. Kasi sayang din. Sobrang nakakapagod. Lalo na ngayong summer, napakainit talaga. Grabe, ang hirap umuwi. Pero wala talaga. Doon talaga ang buhay. Kailangan natin maging practical. Kailangan natin mag-budget, di ba? At mahalaga, uuwi tayo na tayo ay walang iisipin ibang tao. Yun lang. Peace of mind. Yun ang napaka-importante. Kaya kayo, alagaan ninyong mga mental health, ang inyong mga pag-iisip ninyo. Maging, mag-care kayo ng pagdating sa health ninyo, guys, sa mental health ninyo. Okay? Kasi ang hirap magtrabaho ng ganyan. Yung uuwi kayo, pagpasok kayo, uuwi kayo, mayroon kong iisip ibang tao. No, so, yun lang. Short vlog lang naman to and per your request. Ang bayad, ayoko na sabihin yung mga iba pang details pagdating sa bahay. Basta ang mahalaga, meron tayong bagong tinutulugan ngayon at may wifi. Oo. Ayun, so thank you so much guys sa pagsama sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. So again guys, please help me to reach 12,000 subscribers and please don't skip ads. Maraming salamat po sa pagsama sa ating vlog for today and I hope na magkita-kita po tayo dito sa Croatia. So that's all for today guys and I will see you on my next vlog. Pasensya na kayo. Puyat pa ang first, no? Ciao! Thank you!